Sa unang tingin, parang ordinaryong bahagi lamang ito ng Tarlac. Mga bukirin, mga kalsada, mga bagong gusali at isang lungsod na unti-unting umuusbong. Pero sa lugar na ito, maaaring mabuo ang isa sa pinakamalaking pagbabago sa industriya ng Pilipinas, New Clark City, Tarlac. Dito nakaplanong itayo ang isang napakalaking technology at industrial hub na konektado sa Pax Silica Initiative. Isang proyekto na nakasentro sa artificial intelligence, semiconductors, advanced manufacturing at mga teknolohiyang maaaring maging pundasyon ng susunod na industrial revolution. At ang laki nito, humigit kumulang 1,620 hektarya. Pero ang mas mahalagang tanong, bakit dito sa Tarlac? At kapag natuloy ito, ano ang magiging epekto nito sa Tarlac at sa buong Pilipinas? So tara mga kaibigan, galing kami doon sa may dapdap. And eto, kung inyong nakikita, yan yung Han mga kaibigan. So sa araw na to ay ipapakita namin sa inyo yung very controversial na Pax Silica mga kaibigan. At tingnan natin yung mga kalapit na baryo o mga sitio na tatamaan ng project na to mga kaibigan. So yun yung ating dadaanan. And try namin na bumaba dito sa may Sapang Kawayan. So from there dadan kami, trail road na mga kaibigan, NCC road na to mga kaibigan. Maganda yung panahon ngayon mga kaibigan, makulimlim. Parang ito namumungula no. Huwag naman sanang bumagsak. And kung bumagsak man, mahina lang sana para hindi kami mahirapan dito sa may trail. So simula dito, parang ito yung tatamaan ng Pax Silica mga kaibigan at ang mga kalapit sitio nyan. Bali yung tutumbugin natin yan, yung sitio Manabayukan mga kaibigan. Kung makakalusot tayo dito sa trail na to, mabuti naman at hindi maputik mga kaibigan. Okay yung daan. Ayun, kakasabi ko pa lang, nandito na kagad tayo. Ayos. Nakadaan na kagad tayo dun sa may putikan. Sabi ko pa man din, hindi maputik. Yun, Kaldagan Gaming. Yeah. Napakaganda oh. Talagang litaw na litaw yung pagkaberde ng mga dahon at itong mga sandali, malalim to Ay, naapak ako. Food chain. Ayos. Doon pa lang, putikan na tayo. Yari. Kung mapapalaban tayo dito Medyo matigas yung gulong ni Swagger. Sana naman dumano yung ating kaibigan. Ay, wala na. Basa na mga kaibigan. Basa na, sapatos, medyas, lahat na, ingrown. Eto pa. Nasog ko yata. Dali, magano ako, magbawas ako ng hangin sa mga tires ko. Medyo nahihirapan si Swagger mga kaibigan. O yan mga kaibigan, nakapagbawas na tayo ng hangin. Nasaan na kaya yung ating kaibigan, si Jeno? Daming makaiya dito, makaiya ba to? Hindi, wala silang iya. Ayaw nila magano Tara. Yan, para mas smooth siya sa trail pag malambot yung gulong niya mga kaibigan. Mas magandang gamitin. Yeah.
Walang dumadaan masyado dito. Mahaba yung mga ano, talahib mga kaibigan. Pero napakagandang pagmasdan kasi green na green sila oh. Heto pa mga kaibigan. Meh! Ah, sumagot? Ano? Yan. Oh, tumango. Oh, tumatahol yata. Oh. Ara. Wala. Naku po, nabilaukan mga kaibigan. Ay, may kubo dun oh. Dun siguro yung mga may-ari sa kanila. Asan na yung aking kaibigan? Saan na kaya siya napadpad? Diretsuin lang natin ito. Wa. Nababa. Dumaan ba dito yung nakamotor? Ah, sige. Yun, dumaan daw. Sige. Salamat. Oy. May mga nakabalagbag sa daan. Ito naputol to. This is the trail that you are looking for, swagger. So enjoy the trail. Ayan, binalikan na tayo ni kaibigan. Kaibigan, nagano ako, pinasingaw ko yung ano, nagbawas ako ng hangin. Malalim yung tubig. Malalim yung tubig. Langoyin natin. Totoo nga, malalim nga. Tara, silipin natin. Umuulan sa ano, mga kabundukan. Ay, malalim nga. Hindi natin kakayanin dito. Oh, malakas. Huy, sayang no. Hindi tayo makaka-cross no. Sa kabilang idako nito, yan. May community na dyan. Napunta tayo ng bato at tingnan natin kung gaano kalalim. Sige. Try. Uy, ang lalim. Lalim niya, kaibigan. Lalim siya. Oh, hindi tayo pwede. Tara. O tara, likba tayo, likba. Aray ko po. Kawayan. Sapa. Kaya nandito kami ngayon mga kaibigan. Ito yung sapang kawayan. So ang pumasok kami kanina sa CMPCI pala yun, campsite BCDA mga kaibigan. Yun yung kambing na tumatawlo, nagtatawag. Shortcut kami dito mga kaibigan. Ayan, so palabas na kami ulit sa daan ng NCC mga kaibigan. Napakalala. Yeah. Tinawag tayo eh. Bigyan natin ng sticker. No, kayo yung nakatira doon. Oo. Anong pangalan mo? Garson, yan. Tinawag tayo ni Garson. Kanina pala yung gustong tawagin eh. Nabisi lang tayo dun sa trail. Nagtataguan kami. Hindi namin alam saan kami lalabas. Utsan. Oh. So yan. Kain na muna kami dito. Mami Pares Koto. May mga silog-silog din oh. Ayun oh. Sarap, ang daming putahe. Marami tayong choices na pagpipilian. Kaibigan, ang ganda sa likod ng pinagkainan natin oh. No? Para siyang ano, forest. May usok-usok pa oh. No? Parang kung saan may mga nakatirang ano, diwata. So ayan mga kaibigan, nasa Barangay Santa Lucia na kami. Angat Kapas. Napasok na kami dito mga kaibigan. So ayan, ito maluwag to mga kaibigan. BCDA property na. Ayan, itong tinutumbok natin mga kaibigan, yan yung solar farm. Dito yan sa may Kapas, Tarlac mga kaibigan. Aha. Ayun o, ang dami. Lawak nyan. Ngayon ay nasa Sitio Rivera kami mga kaibigan. At ating babaybayin itong daan na to. Sleep weather mga kaibigan. Napakasarap ng panahon. Sakto pa man din weekend. Ayun o mga kaibigan, yan yung mga diversion road papuntang NCC. So under construction siya mga kaibigan. Ayun, tingnan nyo yung mga heavy equipment dito. So dito rin dumaan ito
So may dun sa ginagawang mga daan na yun, syempre di maiiwasan na merong matatamaan na mga bukirin, mga kaibigan, taniman. Ito, ang ganda ng pwesto niya dun, oh. Meron siyang kubo dun. Ay, balag dito, sitaw. O, yun ang ginagawa dun. Kanal ba yun? Para siyang ano, kanal nga, o labasan ng tubig, mga kaibigan. Dirty yung road dito, mga kaibigan, pero sementado to. Puno ng putik. Gawa ng mga heavy equipment siguro, no? O dahil umulan tapos umagos dito mula sa taas. Ayun, no? Magkakarbon nata si Kuya dun. Ang daming lag. So ito, nasa Sitio Binyayan na tayo, mga kaibigan. Instead of trail, ay dumaan tayo sa sementadong daan. Gawa nga ng malakas at malalim yung sapa. Kung saan ay sinubukan nating mag-cross sana. Ganda, oh. Nakakantok. So habang kayo ay natutulog o nakahiga, nagpapahinga, mga kaibigan, kami naman ni kaibigang Jeno ay kasalukuyang binabaybay itong daan sa may Kapas upang maipakita sa inyo ang mga nagaganap na pangyayari, changes, diba? Dito sa may Kapas, mga kaibigan. Galing, oh. Parang nakapasok sa ibang dimension. Biglang dumilim, oh. Ang lamig. Sarap. Tapos hangin-hangin pa ng ganun, oh. No? So lahat ito, mga kaibigan, ay tatamaan ng Paxilica kung magkataon na matuloy yun. And syempre, ewan ko sang side ba yung maganda dun, yung nandun ba yung Paxilica o wala, di ba? Kasi sa mangyayari, merong mawawalan ng kabuhayan, meron din naman mabibigyan ng kabuhayan dahil magbubukas ng mga maraming trabaho, mga kaibigan, di ba? Mahirap din balansehin, eh. Ayun, oh, under construction to. Ganda pa man din ng bahay dun. Ganda ng bahay, no, kaibigan? Under construction pa man din, pati yung bahay na yun, oh. Ayan dito, kung mapapansin nyo yung daan, mga kaibigan, graba. Parang meron nang nagbuhos ng graba dito, ah. Green na green yung palay, oh. Sarap sa mata. Ayun, oh. Palay pa lang, ulam na, mga kaibigan. Huwag mo nang hintay mamunga, lutuin mo ng ganon, Melvin dyan. Panalo tong araw na to. A good day to trail. Kung sakali, dami palang tatamaan na ano dito, kabahayan, mga kaibigan. Also yung mga schools, oh. May Binyayan Elementary School. Let's go. Tara, sama lang kayo, mga kaibigan. Silipin natin yung way out namin dapat kanina dito, kung nakapag-cross kami dun sa may sapa. Ang ganda. May mga farmers, oh. Inaalagaan yung kanilang mga pananim, mga kaibigan. Ayun sila, oh. Tamang-tama, hindi mainit,
Baryong-baryo yung dating. Masarap. May mga nakabang tosang doon, oh. Nakaka-relax yung amoy. Ayan, pababa tayo. Tapos mayroong tubig dito, oh. Palabas dun. Ayun, dulas ng mga bato. Dito tayo. Yeah. O, bang diretso? Hindi na, siguro babalik na tayo. Oo, balik natin. No, oo, putol na eh. Putol na rin yung tulay, oh. Maputik nga doon, oh. Masalimuot doon. Oh. Cornfield dito, oh, mga kaibigan. So ayan, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, papunta sa may sitio Manabayukan, kung hindi ako nagkakamali. Sara natin yung helmet. Baka may pumalong talahib sa mata natin, di ba? Yan yung safety na ang naka-helmet tayo mga kaibigan. Ayan, oh. Nagsarap talaga ng trail dito. Yeah. Dito sa parting ito, buhangin siya. Walang ganong bato pero buhangin. Mas pinalambot ko pa yung gulong ko, mga kaibigan, sa harapan. Kasi nagbabounce siya masyado. Kaibigan, yun, oh. Hindi ko lang alam kung kakayanin to. Kakayanin kaya ni Swagger na hindi siya maplat. Uy, ang lalim nito. Dito tayo sa may gilid. Yan. Ayos. Tapos dito naman. Yun. Galing. Dito. Malalim kaya dito? Hindi. Yun, kaya. Ayos. Kaibigan, sumobrang lambot yung likod ko, no? Oo. Pinasingaw ko, sumobra yung lambot. Dito ako nag-shortcut ako dito. Parang malalim kasi doon eh. Yeah, ayos. Kaibigan, may shortcut doon. Ramdam ko naman ngayon mga kaibigan, kulang yung hangin ni Swagger. Tubuhan naman dito, oh. Uy, ito yung mahirap, yung bato-bato tapos rolling yung mga bato dahil hindi siya ganong nakabound sa lupa. Ganda ng taniman dito, mga ano yun, talong, mga kaibigan. Kumukudkud talaga yung gulong ni Swagger ngayon. Dahil sobrang lambot niya. Parang Jurassic World, oh. May tao dito, meron nga. Ang dami nung ikakarbon nila mga kaibigan. Pero kumakagos sa tubig, oh. Saan kaya nanggagaling to? Mula sa itaas eh. Lalaki ng mga talong, oh. Tataba ng mga halaman. Uy. May kalabaw eh. Nabulaga sa kaibigan. Ano? Taba din ng mga kalabaw. Downhill. Ang daming kalabaw dito mga kaibigan. Yan, oh. It's my life. It's now or never. All. It's now or pala yun. Pute. Palpak! Ano? Oh? Sarap, no? So yun na yung sitio Manabayukan mga kaibigan. Tapos sa gilid niyan yung Bangot River. Uy, may mga ano dito. Ano to? Mga vegetables ba to? O ano? O mga uling, no?
Parang may nagkwari dati dito, oh. Ayun ang buhangin, oh. Patambak pa. Hay! Yeah! Ito na yung Bangot River. Oh. Oh, pinapaliguan nila yung mga ano, kalabaw. So lahat ng ito nanggagaling sa may Mount Pinatubo, mga kaibigan. Nang marating na namin ang Bangot River, nadaanan namin dito ang isang pamilya. Tulong-tulong, nagbabalot ng aning gulay. Habang naglalakad kami dito sa tabi ng Bangot River, nakita natin dito sila ate. Try natin na tingnan kung ano yung ginagawa nila. Ang daming puso ng ano, saging, mga kaibigan. Eh pati sili pala, oh. Oo, opo. Nukurin nila po yung tamnanan nyo. Agya pa pong flora? Pilan pong ilog? 13 ilog pa yung... Kaya pa kanyang pakasikan ngayon eh. Kaya mo kanyang pakasikan na. Oh. Oh. Pag-upo ko sa tabi ni ate ay di nagatubilin. Nabigyan ako ng guyubano. At sa mga ani nilang sili, sinabi ko na lang na wala din akong paglalagyan. Kaya hindi ko na lang ito tinanggap. Apo. Oo. Lara. Pero Lara, oh. Lara. Karakalda. Ang daming sili, mga kaibigan. Ito, oh. Ang laki siguro ng kalabaw ninyo po, no? Kasi nakakapag-cross siya dito eh. Yung mga kalabaw nyo. Oo. Malalakas sigurado yun kasi sa bitbit nito, oh. Nay, yung mga ganito nyo, yung mga ganito po, nasa magkano yan? Isang, ito 300. Oo. Tapos itong sili na to niyan, bebanta lahat yan o itatarya pa yan? Hindi na ano yan. O buo na ibibenta pong gano'n. I-retail ko. Ay, re-retail pa rin. Oo, para mas maganda nga naman. Mas kikita po kayo doon pag gano'n. Magkano po yung retail nyo pag gano'n, yung nakagano'n? Nagre-retail po kami. Yung ganito po, 40 kilo. Magkano po? 40. Ganito kalaki? 40 po yan, ang kilo. Ito po ganito, mga 60 ang kilo. Nitong mga puso na saging? Oo, pag nagre-retail po. Oo. Pag binabagsak po, 300 lang. Oo. Ayos, ang daming saging na taniman. Binibili namin din po ito. Oo. Binibili din po. Oo. Yan si Aling Cora. At yung kanyang Aling Cora ng kanyang mga pamilya yan. Pamilya niyo po niyan. Kabuuan. Oo. Sila yung nagtutulong-tulong dito. Para ma-repack nila yung mga ano nila. Pananim, di ba? Yung mga ani nila. Aling Cora, yung ano pa? Yung paksili ka ba? Matutuloy ba yun dito? Hindi namin po alam. Sabi nila hindi po. So, yung ginagawa ngayon, yung daan pa lang doon, access road. Sabi ni ate. Yung ilog ni, Hindi na daw ano. Ay, ni Nanay Cora. Magdinap niya. Hindi na daw aabot siguro dito. And Maraming... so, apektado tong river na to, Nay, kung sakali man matuloy yung ano. Maapektado po kasi marami pong dito ang kabuhayan. Oo. Mga mamumuso. Oo, tapos dudumi na yan, di ba? Yung mga isda. Kinakain ko ng mga isda sa ilog. Oo nga, no. Tapos, Malaki din ng ano, mapeperwisyo, yung epekto. malaki po. Dito rin po kayo nakatira niyan, Nay, sa ano, Manabayukan. Oo. So, nagpo-cross pa kayo doon? Ayun po yung ano po, nasa tabing ilog lang, ganyan yung tubig ko doon. Oo. Nagdaanan po yung kamuting Taniman. gapang. Oo. Nagdaanan ng ilog. Yung sweet potato, mga kaibigan, na pananim ni Aling Cora. Ay, nagdaanan daw ng ano, malakas na ragasan ng tubig. Itong Bangot River, yun.
Opo, Wala tama. po kami takin pag hindi kami nagganito. Ganda. Nakaangkat ng mga gulay. Opo. Hindi pa nga kami na mga papayang kami. Dala-dala lang namin. Dadalhin nila ito sa kapatagan at minsan, mas mababa pa sa inakala nilang presyo. Kunti na lang sir, maaabutan na yung ano ko, bahay ko dun. Ganyan pa mo yung bahay Oo. ko. Oh. Yung kamuti ko talaga. So nasa tabing ano pala kayo? River Oo, talaga, ano? Nasa tabing ilog ako sa baba ng Flora. Oh. Yung bukid namin. Hmm. Kalahati na po yung natira. Oh. Ang bukid namin. Natin na po. Inanog talaga. Yung ano po, yung kamote. yung pananim mong kamote. Oh. Napakabait naman. Binigyan ng gayabano si kaibigan. Tingnan nyo naman ka ano, Hindi naaabot kababait kasi. yung mga kapatid gusto natin nila katutubo yung- dito. Diyan, ilang river ka nung kasi? Simula doon, ilang river po yung ano? Yung lakaran tamong gatin. Ilang sapa yung nilipat nyo, tay? 6. 13. 13, sa may Sitio Flora. Sitio po yun, no? Flora, no? 13 river crossing, mga kaibigan. Makarating lang sila dito, di ba? Madala lang nila yung kanilang ano. Doon kami Ani. nag-aangkat. Doon kami nag-aangkat ng mga ayan sa Flora. Oo, nay. Oo. So, hanggang mamaya niyan kayo, tatapusin nyo to, nay. Tapos dadalhin nyo pa doon sa may itaas, Sa bayan. sa bayan. Tapos babalik kayo dito, uwi. Bukas na po. Bukas na yung balik nyo noon, uwi. Marami po yan, kung sakali. Marami. Sa ganyan. Hektarya po. Ganon. Kasi marami yung mga puso eh. Linilibot nila yung mga namumuso. Linilibot Oo. nila yung maraming puso. Ganyan, ganyan. Oo. Yan pong mga nasa tabi ng ano, Oo, yan. bangin. Oo. Ang sabi po dyan, saging butolan. Oo. Hindi, Pero hindi po saging ng saba. hindi po talaga saging nasa no? Yung butulan, no? Yung maraming ano, Yung maraming buto. buto. Oo. Ginaganyan nila yun para gawin ng juice. Oo. Yung ano, yung mga buto? Yung sabi nila, O bunga. amukaw, sabi. Yung bunga po yun, o Kita. ano po? Anong tawag? Yung bunga, pag hinog na, ginagawa nilang Minamasa. juice yung mga katulad namin ay Oo. Ano po tawag doon? amukaw. Amukaw. Saging ng amukaw, sabi. Saging amukaw pala yun. Ilang taon na po kayo sa ganitong kabuhayan, Nay? Ano na po? 10 na. 10? 10 years na sila. Nagaganito, mga kaibigan. Kaya gamay na nila. So yung mga nasa tabi, gilid ng mga kabundukan, ng mga saging yan. Yung pong motor namin. Diyan sila umaani ng mga puso. Dito lang po naiiwan yung mga motor namin, makulong-kulong. Dito lang. Tapos magano na po kayo? Ano pong tawag dito? Kariton. Kariton na. Yan, kariton yung tawag nila dito. Sa amin kasi, garatilya yung tawag dito. Galing ng Flora, kariton. Hindi Oo. pwede kami. Bumalik kami dito sa lugar namin talaga. Dati po sa Kalangitan kayo Tira. Naka-evacuation. naka-evacuate. Oo. Tapos walang kabuhayan doon. Walang kabuhayan. Ayaw, Bumalik kayo dito sa bundok. Ayaw niya mag-ano dun sa Lampild. Yung Oo. trabaho. Oo, ayaw niya. oo. Umuwi na lang po kami dito. Tama, dahil matagal na po kayo dito sa ganitong klase ng pamumuhay. Siyempre, dito kayo na nasanay na. Nasanay na po kami dito kasi. Opo. Nagkaganito na po kayo. Oo. 1987. Since 1997, ganito na yung nyo, kabuhayan. Ang galing. Isipag nila tatay. Dito ay dumukot ako sa dala kong konting barya. Hinati ko ito para may Meron akong nanay. konting dito. May tutulong kila nanay. Yan. Ito, pinapakita ko to, hindi para ipagmayabang. Para pamarisan, mga kaibigan. Di ba? Konting tulong lang kila nanay. Salamat po para may Oo. panggagas kami. Ayos, oo, di ba? Yun. Malit na bagay, di ba? Makatulong tayo sa kanila. Yan. Magsipag ka lang dito. Magkakaroon ka ng ano. Ay, ang sili po, ayaw niyo. Hindi po, sige, salamat Nay. Maraming salamat po dito sa Opo. Opo Nay, walang problema. Ayos, meron silang dito. Weighing scale, oh. Tama nga naman, tinitimbang nila, di ba? Bago nila ibenta.
So isa sa mga investment nila yun. Maliban sa motorsiklo na kolong-kolong na gamit nila kuya. Ang Pax Silica ay bahagi ng isang US-led initiative na naglalayong palakasin ang secure and resilient supply chains para sa mga kritikal na teknolohiya. Kabilang dito ang semiconductors, artificial intelligence, critical minerals at advanced manufacturing. Sa madaling salita, ang layunin ay magkaroon ng mas matatag na network ng mga bansang maaaring matulungan sa paggawa at pagbuo ng mga teknolohiyang magiging mahalaga sa hinaharap. At kabilang sa mga bansang nakikibahagi rito ang Pilipinas. Kung matutuloy at magtatagumpay ang proyekto, maaaring hindi lamang New Clark City ang makinabang. Maaaring maramdaman ang epekto sa buong Tarlac. Mas maraming construction projects, mas maraming negosyo, mas maraming suppliers, mas maraming logistic companies, at higit sa lahat, mas maraming high-skilled jobs. Hindi lamang construction workers, kundi engineers, IT professionals, technicians, researchers, data center specialists, electricians, mechanics, project managers, security professionals, at iba pang skilled workers na kakailanganin ng isang advanced industrial ecosystem. At hindi lamang trabaho ang maaaring madudulot nito. Kapag dumami ang workers at investors, lalago rin ang pangangailangan sa paligid. Hotels, restaurants, transportasyon, housing, retail, construction, professional services, at iba pang maliliit at malalaking negosyo. Isang malaking technology project ay maaaring maging economic multiplier. Kapag may bagong kumpanya, may bagong supplier. Kapag may bagong workers, may bagong consumer. Kapag may bagong infrastructure, may bagong negosyo. At kapag lumaki ang industriya, maaaring lumaki rin ang economic activity ng buong lugar. Para sa ordinaryong Tarlakenyo, marahil mas simple ang tanong. Ano ang mapapala namin dito? At higit sa lahat, mapapabilang ba ang lokal na komunidad sa pag-unlad na dala ng proyekto? Dahil walang saysay ang isang world-class technology hub kung ang mga taong nakatira sa paligid nito ay hindi magkikinabang. Ang tunay na tagumpay ng Pax Silica sa Tarlac ay hindi lamang susukatin sa laki ng investment. Susukatin din ito sa dami at kalidad ng oportunidad na mapupunta sa mga Pilipino. Sa loob ng maraming taon, ang Tarlac ay kilala bilang isang mahalagang agricultural at transportation center ng Central Luzon. Pero ngayon, may panibagong posibilidad. Ang isang posibilidad na maaaring magdala sa Tarlac sa mundo ng artificial intelligence, semiconductors, advanced manufacturing, at high technology. At sa gitna ng lahat ng ito ay isang malaking lupain sa New Clark City. Humigit kumulang 1,620 hektarya, isang lugar na maaaring maging tahanan ng bagong industriya, bagong trabaho, bagong negosyo, at bagong henerasyon ng Filipino technology workers. Pero ang pinakamahalagang bahagi ng kwentong ito ay hindi ang mga gusali, hindi ang mga makina, hindi ang mga computer, hindi ang mga chips. Tayo, ang mga Pilipino, ang mga Tarlakenyo, ang mga kabataang naghahanap ng oportunidad, at ang isang bansa na gustong umakyat sa mas mataas na antas ng global technology economy. Kaya habang nagsisimula pa lamang ang proyektong ito, isang tanong ang mananatili. Kapag dumating ang teknolohikal na kinabukasan sa Tarlac, handa na ba tayo? Sa susunod na mga taon, maaaring mabago ang mukha ng Tarlac at ang lugar na minsang tinitingnan lamang bilang daan patungo sa ibang probinsya. Maaaring maging destinasyon mismo ng teknolohiya, industriya at investment. Ito ang kwento ng Pax Silica Tarlac at maaaring ang simula ng isang
Bagong Tarlac.